Isang mapagpalang gabi muli sa inyong mga kapatid. Ano po? Muli ito na naman si Pastor Al sa ating pag-aaral regarding sa nasa module 2 na tayo actually, and nasa topic tayo ng authority, no? Nasa module 2 authority. And pag-usapan natin na ano nga ba yung scope ng ating yung source ng ating authority, no? Alam nyo, napakahalaga mapag-usapan yung source kasi akala natin na ang source ng authority is yung pastor lang, yung leader lang. Kaya sometimes hindi natin makorek yung leader, hindi tayo makapagbigay ng kumbaga is correction, no? Kasi hindi maaaring ang pastor o leader hindi alam yung source ng authority pagka ganun. Kasi kung alam niya yung source ng authority, naiintindihan niya na ang Diyos ay gagamit ng tao, gagamit ng mga mananampalataya ding kapatiran para ituwid siya sa kanyang kamalian. So, pag-usapan natin mga kapatid about authority. So, topic natin 1, yung authority source. Sa introduction natin, why authority must be defined, no? Bakit nga ba kailangan na define natin? May definition dapat yung authority, no? Dapat mahalaga sa atin 'yon. And before a church can lead well, no, it must answer a crucial question. Ano 'yon? Ang crucial question na hindi lang simbahan natin. Lahat ng simbahan dapat ang tanong, where does our authority comes from? No, napakahalaga po noon. Saan ba galing yung ating authority, no? So many leadership failures in churches do not begin with a bad intention, they begin with unclear or misplaced authority. Yun ang problema, mga kapatid. So, yung mga leaders natin na nakatalaga sa mga ministry, Bible study, prayer meeting, or dun sa mga ministry head, no? Minsan nagkakaroon ng problema yung kanilang paglilingkod, kanilang paglilid, hindi dahil bad yung intention nila, pero dahil nagsisimula sila na hindi malinaw kung ano yung authority nila, no? Hindi rin, kumbaga, misplaced authority sila, hindi nila alam kung hanggang saan ba dapat sila gagalaw, hanggang saan yung kanilang boundaries, no? Sino yung mag-uutos sa kanila, at sino yung magbibigay ng instruction, no? Minsan nangyayari, ang daming nagbibigay ng instruction, no? Allow ba silang mag-decision by themselves, yung mga ganung bagay. So pagka misplaced or unclear yung instruction, pag unclear yung kanyang authority, ang mahirap nga naman talaga mag-lead, mga kapatid. Sige, ikaw mag-lead ka, hindi mo alam kung pwede ka ba mag-utos, kung pwede ka ba magdesisyon. Kailangan, para sa trabaho, no? Pansinin niyo sa trabaho natin, ang daming boss. No? Hindi mo tuloy alam kung ano gagawin mo. Kasi ang dami mong amo eh. No? Which is mahirap yon. So when authority is undefined, confusion follow. Pag walang definition yung authority mo, hindi na de-define kung hanggang saan yung boundaries mo, hindi na de-define hanggang saan ka magdidesisyon, at hindi rin na-define kung sino ang magbibigay sa'yo ng instruction, at hindi rin na-define kung kanino ka lang allow mag-report, so may confusion. Nagkakaroon ng confusion, no? Kaguluhimina sa isip, no? Huminan, ang hirap sabihin. Naguguluhan, yun na lang, parang hindi mahirap. Ano po? And self-generated, pagka nag-self-generated ka lang, parang ito gagawin mo, nilagay ka dyan as leader. Bahala ka na, gawin mo lahat ng gusto mo. Ay, magkakaroon ng abuse yun. So, yung abuse, possible yun. Pag inalaw ka. Pag hinayaan mo ang isang leader na gawin lahat ng gusto niya, na walang accountability, ay, mahirap yun, kapatid. So, kaya hindi pwede sa isang Kristiyano, sa leadership ng simbahan, na nagsiself-generate ng instruction, ng command. Kasi, baka maging abuse. Ano po? So, pagka yung authority is unbiblical, sigurado, pag unbiblical ito, hindi siya nakaangkla sa salita ng Diyos, hindi siya nakaangkla sa instruction, hindi siya nakaangkla sa submission of the word. So, division and harm result. Magkakaroon ng division at hindi magandang resulta sa loob ng simbahan. So, biblical church management insists the authority must be sourced correctly. No, yung biblical management, dapat yung authority niya, yung source tama, bago siya mag-exercise properly. No? Kailangan tama, no? Naka-define. Alam niya muna kung ano talaga yung
Bakit ka ba leader? Dapat alam mo yun. Bakit ka leader? No? Bakit ka ba nandyan? Dapat alam mo yun. Hindi pa pwedeng nilagay kang leader, wala kang training. Nilagay ka dyan leader, wala ka man lang basic na training, problema yon. Oo, kasi kung sa training, pagka kailangan mo pagka hindi ka man lang na-train paano mag-counsel, hindi ka man lang nag-train paano ka haharap sa kanila during troubles, during mga circumstances na inaatake ka nila, paano mo sila haharapin? Dapat alam mo yun, kapatid. Pinag-aaralan yun, mga minamahal kong kapatid. And, hallelujah, number 2, what authority source, no? What authority is biblical definition. So, ang definition of authority is God-given right and responsibility to lead, no? Ito yung God's given right, binigay sa atin na karapatan ng Diyos para mag-lead, para magturo, para mamahala, and serve within the limits God sets. May limitasyon ang paglilingkod, kapatid. No? Habang buhay ka, pwede ka maglingkod. Pero yung authority mo, may limitasyon yan. Hindi ibig sabihin, pastor ka, pwede mong gawin lahat. Pwede mong paghimasukan yung buhay nila. Pwede kang magdesisyon sa kanila kung anong course ang kukunin nila, o kung sino ang mapapangasawa nila. O hindi natin trabaho yun. Pero, as leaders, magbibigay tayo ng sets of guidelines na ayon magsasuggest lang tayo sa kanila, ayon sa guidelines na tinuturo ng Biblia, then hanggang doon lang tayo. So, authority is not power for control. No, pag meron tayong kapamahalaan, no, pag meron tayong authority, no, ibig sabihin, hindi ito power of control. Hindi ibig sabihin, leader ka, pastor ka, leader ka ng cell group, ibig sabihin, meron kang kapangyarihang kontrolin sila lahat. Pag sinabi ko, gawin nyo, hindi ganun yun, mga kapatid. Hindi ganun ang pagli-leader, no? You have to put yung iyong ability din naman na kung ilalagay mo yung sarili mo sa ilalim ng sapatos nila, ano kaya mararamdaman mo pag kinokontrol ka? Actually, sa totoo lang, ayaw ng tao ng kinokontrol, di ba? Gusto ng tao sila magko-control, pero pag sila kontrolin mo, papalag yun. Papalag. Lalaban yun. No, magkakaroon ng problema yun. Amen? So, authority is not permission to dominate. Hindi ibig sabihin, meron kang authority, hindi ibig sabihin, permitted ka na, no, para manipulahin sila. No, hindi ganon. Magiging abuse yun, kapatid. And hindi rin ito platform for ego. Yung kapamahalaan na meron tayo, hindi ito tapakan mo para maging mayabang ka, para lumaki yung ulo mo. No, authority always comes with accountability. Kaya sa pastor, sa leaders, sa mga future leaders, pagka hindi mo naintindihan ibig sabihin ng authority, wala kang pakialam sa pananagutan. Ang alam mo lang leader ka, ang alam mo lang pastor ka, pero wala kang alam sa pananagutan, sa accountability. Ang alam mo lang mag-utos, pero yung sarili mo ayaw mong naga-accountable sa iyo. Ayaw mong kinokorek ka, ayaw mong may nagsasabi sa iyo ng tama at mali, no? Kaya sabi sa Romans 13:1, there is no power but of God. The powers that be are obtained of God. So, tandaan natin sa Romans 13:1, no? Walang may kapangyarihan, no? Only God. Yung kapangyarihan natin, kaya meron tayo, yung powers na binigay ng Lord sa atin, dahil yan ay inordain tayo ng Diyos. Tinalaga tayo ng Diyos. Letter B, authority versus power, no? Yung critical distinction. No, yung power, mga kapatid, it is ability to force. Meron tayong kapangyarihan. Kaya nating magbigay ng force. Kaya nga sa isang leader and pastor, posible na magkaroon tayo ng mga force attitude. Magkaroon tayo ng abusive attitude kasi we have the ability to force because of that power. And authority, yun ang maganda ron, balanse. Ito yung right to lead. Meron kang kapamahalaan, ibig sabihin, makatarungan yung iyong pamumuno. A person may have power without authority. Tyranny tawag doon. Pwede yun. No? Wala kang power, no? Meron kang kapangyarihan pero wala kang kapamahalaan. Pero pwede yun, tyranny tawag doon, no?
At ginagawa yun ng hindi mga mananampalataya. They could have power, they have money, they have golds and goods, pero wala silang authority. Posible yon. Pero hindi tayo ganun. A person may have authority without coercive power. No? Pero pwede naman tayong magkaroon ng kapamahalaan na wala naman tayong kapangyarihan. So hindi rin pwede 'yon. Hindi pwede na meron kang authority pero wala kang power. Ang sinasabing coercive power, mga kapatid, na pwede kang magkaroon ng kapamahalaan without coercive power na hindi ka gagamit ng pangmumwersa. Pwede yun. Biblical leadership tawag doon. No? And Jesus modeled authority without oppression. No? Nilid niya walang oppression, walang pilitan, walang force. Matthew 7:29, for he taught them as one having authority and not as scribes. Bakit dito, mga kapatid, sa 7:29, nagtuturo daw si Kristo na parang merong kapamahalaan. Hindi katulad ng mga iskriba, kasi yung mga iskriba, gumagamit talaga sila ng force. Pag sinabi nila, batas yun, kahit sila hindi nila ginagawa yun. At ganun ang pangit na maging isang magaya natin as leaders, mga kapatid. Number 3, the ultimate source of all authority. No? Sino ba yung ultimate source ng all authority? Of course, God is the source. Hindi si pastor, hindi si leader. No? Ang source, hindi yung social media, hindi. Ang authority source, the ultimate source of authority is God is the source. And the all legitimate authority in the church flows from God alone. No, walang kahit sino ang may kapamahalaan at may kapangyarihan sa loob ng simbahan, only God alone. Kaya nga sabi niya sa Psalm 62:11, God hath spoken once, twice have I heard this, that power belongs unto God. No, kapatid, walang may kapangyarihan at kapamahalaan. No, it only belongs to God. Kaya lang tayo nag-exist. Kaya ka lang pastor ngayon, kaya ka lang leader ngayon, kaya ka lang nasa ministry ngayon, kaya nandyan ka sa posisyon mo ngayon. It's just only because of God alone. Hindi sa'yo, hindi sa lakas mo, hindi sa katalinuhan, hindi sa galing mo, hindi sa dami ng pera mo. Only God has the power to do, kaya nandyan tayo. Ibig sabihin, no pastor creates his own authority. No, wala pong pastor na nag-create ng sarili niyang authority. No board owns authority. Wala pang mga board sa simbahan na nagmamay-ari ng authority. Wala ring kongregasyon na nag-imbento lang ng authority. They receive it from God, mga kapatid. Nawa pinaunawaan natin. Letter B, Christ is the head of the church. Jesus Christ is supreme authority over the church. Ang supremacy, kapamahalaan, kapangyarihan, at ang highest praise dapat sa Diyos lang, kapatid. Sabi nga sa Colossians 1:18, and He is the head of the body, the church. Walang ibang head. Hindi si pastor ang head. No? Ang head ng church, sino? Si Kristo. So this has massive management implication. Leaders are under authority, not above it. No, yung mga leaders, no, pastor, ano man yan. Yung mga future pastor, pag naging leader kayo, no, under kayo ng authority. May namumuno sa inyo, may namamahala sa inyo, hindi kayo mas mataas dito. And policies must submit to Christ. Lahat ng polisiya na gagawin ng simbahan, dapat magpapasakop kay Kristo. No, ano man yung plano ng church, ano man yung gustong gawin ng simbahan, ano man ilalagay nating policy, ano man yung mga ordinances ng church, it has to be submit to Christ. Of course, submitted to God's word. So decision must honor Scripture. No, ano man yung decision natin, dapat mapaparangalan, paparangalan nito yung Scripture. Ibig sabihin, back up siya ng Scripture. Lahat ng gagawin natin decision, dapat ayon sa sinasabi ng Biblia. A church is never leader-owned. It is Christ-ruled. Ang simbahan, hindi ito pinapatakbo, no, ng isang leader. Hindi rin ito hindi leader ang nagmamay-ari, kundi si Kristo ang nagro-rule dito. Number 4, derive authority. No, how leader receive it. So, paano natin na-receive? Kaya yung authority. Authority in the church is delegated, not inherent. Ano po ibig sabihin? Hindi po ito nahanap lang. Hindi lang ito dumating lang. Hindi lang ito minana mo lang. Hindi ito minana mo. Dinelegate ito. Tinalaga ito sa'yo. Ibig sabihin, pero yung pagkakatalaga sa atin, sabi sa A, hindi absolute.
Hindi ibig sabihin tinalaga ka dyan, absolute ka na. No, lahat pwede mong gawin, lahat pwede mong desisyonan. Ikaw lahat ang gagawa, ikaw lahat ang bahala, hindi pwede. Because sabi sa Matthew 28:19, all power is given unto me, go ye therefore. Ibig sabihin yung kapangyarihan, no, di sa lupa at sa langit, binigay kay Kristo lang. No? Kay Kristo lang, pero dinelegate tayo. No? So, dinelegate sa atin. Kaya nga ang tawag sa atin, katulad ko as pastor, ang tawag sa akin is delegated authority ako, under shepherd ako. So meron akong associate which is Pastor Romel, under shepherd naman si Pastor Romel din ng Panginoon din, parehas kami. Katulong ko lang siya, no? Jesus possess all authority, si Kristo. Church leader receive delegated authority. Ang tinanggap natin, no? Tinanggap natin is delegated authority. Pinagkatiwala sa atin ng Diyos din, no? And this delegation is purpose bound. Dapat pag na-delegate tayo, natalaga tayo, no, binigyan tayo ng kapamahalaan, kapangyarihan para makatulong sa gawain ng Panginoon, dapat may purpose bound tayo, no? Nakabound tayo sa purpose. Nakabound tayo sa mission. Kung may mission ang Diyos, kung may purpose ang Diyos, dapat yun ang purpose natin, dapat yun ang mission natin. And of course, kung na-delegate tayo as leaders, pastor, or whatever, scripture limited tayo. Hindi ka pwedeng mag-exceed ayon sa nalalabas ka sa salita ng Diyos sa sinasabi ng Biblia. And pangatlo, may pananagutan tayo. Ang daming gusto magpastor, kapatid. Pero ayaw ng pananagutan. Naisip niyo yun? Pag gusto mo magpastor, gusto mo mag-leader, gusto mo mag-ministry, no? Meron kang pananagutan. Ngayon, kung title lang ang gusto mo, I could say, wag ka na mag-lead. Mahirap 'yon. No? Kasi hindi ka magtatagal. Mahihirapan ka kasi gusto mo lang mag-lead, pero ayaw mo ng pananagutan kasi darating ang time iko-correct ka rin, itutuwid ka rin. No? At masasaktan ka pagka hindi talaga calling ito. When leaders forget this, authority turns into control. So pag nakalimutan mo lahat 'to, no? Yung authority mo magiging control. Amen? Kaya maging maingat. So, yung derived authority, how leader receive it, sa B, authority through calling and office. No, yung authority natin sa pamamagitan ng pagtawag at kung saan tayo maitatalaga. Biblical authority is connected to calling. Ibig sabihin, pag sinabing calling, it is God's appointment. No? Yun yung biblical authority. Connected siya sa God's appointment. Tinalaga talaga, tinawag, pinili. No? Sa character, of course, godliness, godly character. Meron siya dapat nito. Godliness. At of course, kaya nga tayo nag-aaral, no? Ito yung daily life na kailangan, ito yung dapat isa din natin matutunan. Dapat magkaroon tayo ng competence. Ito yung ability to teach and lead. Kaya nga sabi sa Hebrew 5:4, no man take this honor unto himself, but he that is called of God. Alam niyo, sabi sa 2 Timothy 2:2, sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, humanap ka ng tao mapagkakatiwalaan mo at may kakayahan din magturo sa iba. Kaya tanungin mo yung sarili mo, ikaw ba yung mapagkakatiwalaan ng Diyos na yun? Pag hindi, wag mo nang ituloy. So, authority recognize, not cease. No? Itong authority, kinikilala ito. No? Hindi ito basta hinahanap lang. Hindi ito basta parang binungkal lang, lumabas, hindi ito. No? It is recognized. Nakikilala dapat ito. No? Hallelujah. Authority and servant leadership. No? Jesus radically redefined authority. No? Kaya nga sabi niya sa Mark 10:42-45, whosoever will be great among you shall be your minister. No? Ibig sabihin, mga minamahal kong kapatid, kung sino yung gustong maging tanyag, no? Maging ministeryo. Sabi, maging pastor, maging alipin, no? Kaya nga sabi, in God's kingdom, authority exists to serve. Kapatid, ang authority, nag-exist siya, no, para maglingkod. Hindi siya para paglingkuran. Kaya kung gusto mo maging leader sa church, tinawag ka para maglingkod, hindi ka para paglingkuran. Hindi ka tinawag para maging boss. Tinawag ka para mag-serve. Leadership exists to build up. No? Kaya tayo leader, nag-exist tayo, pinahintulot ng Diyos
no, para mag-build up ng tao, para lumakas ang pananampalataya, para lumakas yung kanyang relasyon sa Diyos, para lumalim sa salita, no? And position exists for responsibility, not privilege. Kaya yung position natin, mga kapatid, responsibility to, hindi to privilege. Pag kahit pastor ka, leader ka, kailangan mo maghugas ng plato, di maghugas ka. Hindi pribileyo ang authority, responsibility ito. Na sabi nga, biblical authority flowed downward in service, not upward in denomination. Ibig sabihin, yung biblical authority, nagfo-flow yan pababa through service. Nag-humble down yan. Hindi yan paakyat sa denomination. Not upward denomination. Hindi. No? Hindi yan sa para kung ano pa mang denominasyon yung gusto mo. Na gusto mong maging ang ministeryo. No? Ito yung downward service. So, pag-usapan natin yung acronym ng authority, no, mga kapatid. Authority acronym, letter A, no? Authority, all authority belongs to God. Napakasimple, Matthew 28:18. Jesus came to them and said, authority in heaven and earth has given to me, no? Sabihin mo sa sarili mo o sa kakilala mo, kung may nanonood kang katabi, yung authority hindi sa'yo, kay Kristo, no? Belongs kay Kristo, hindi belong sa'yo. No, may taga-pamahala ka lang, nagkaroon ka lang delegated authority, that's why you have this. Letter U, from authority, acrostic word, under Christ's Lordship, Colossians 1:18. No, our authority is under Christ's Lordship. And He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. Amen, mga kapatid. Hallelujah. So, letter T, transmitted through delegation. No? Delegated authority tayo. Lagi yung tandaan yan. We are transmit through delegation. Delegate lang tayo. No? So, even, sabi sa Corinthians 10:8, so even I boast somewhat freely about the authority the Lord gave us for building you up rather than tearing you down. No, I will not be ashamed of it. Sabi doon. Hallelujah. Letter H, handled with humility. 1 Peter 5:3, not lording it over those entrusted you, but being example to the flock. No? Yung humility, mahalaga ito sa leadership. No, napakahalaga nito. No? Hindi yung parang Diyos ka nila. No? Hindi parang Diyos ka ng mga pinagkatiwala sa'yo. Kundi maging example ka sa kanila, no? Maging good example tayo. Letter O, ordered by Scripture. 2 Timothy 3:16, all Scripture is God's breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training of righteousness. Amen? So letter R, responsible to accountability. Sabi doon, Hebrews 13:7, have you confidence in your leader and submit to their authority. No, tinuturuan din ang mga leader na mag-submit at magpasakop sa mga may kapangyarihan. Because they keep watch over you. Kasi ang mga leader ay tumitingin din sa inyo, nagbabantay sa inyo. Sila yung sila yung mananagot sa Diyos, may pananagutan sila. No, do this so that their work will be a joy. Alam nyo, pag ang miyembro, kahit ang leader, marunong sumunod sa mga leader nila, no? Magiging kagalakan sa kanila to, sa mga leader. Ang sarap kaya ng masunurin ang mga miyembro, no, na hindi pabigat. Sabi dito, not a burden. For that would be of benefits to you, no? Pag hindi po tayo sumunod, hindi natin magugustuhan. Kasi baka mamaya mag-implement sila ng discipline, hindi natin magugustuhan. O kaya magsalita sila ng hindi mo gusto, hindi mo magugustuhan. Amen. Letter I, intended for edification, Ephesians 4:12. No, bigay po yung authority to equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up. No, kaya nga po itong Ephesians 4:11, lahat ng fivefold ministry sinabi doon, apostle, no, apostle, prophet, evangelist, pastor and teacher, no, to equip His people for works of service. Ano po? Hindi po title, ang sabi po service. Serbisyo po, hindi po titulo. No? Kaya pagka leader, pastor ka, gusto mo ng titulo, baka kailangan mo teacher. Mag-teacher ka sa labas, hindi sa loob ng simbahan. Amen. Letter T, tested by fruit. May trials and testing sa leader. Kaya Matthew 7:16, by their fruit you will
Recognize them. Do not, sabi doon, do people pick grapes from thorn bushes or pigs from thistle? No? Nakikilala ang bunga. Tinetest talaga para malaman kung tayo ay tapat, kapatid. Yielded back to God, Romans 14:12. So then each of us will give an account of ourselves to God. Ano ibig sabihin? Meron tayong pananagutan sa Diyos. Meron tayong pananagutan na pag humarap tayo sa Diyos, mga kapatid. Kung nagawa natin ng ayos yung ating mga pamamahala. Number 7, required insert polity. It is parang itong polity kasi, mga minamahal, parang ito yung kumbaga may politics, ito polity sa loob lang. Parang instructor, ang tag doon, ito yung tinatawag na structure sa loob ng simbahan. Now, before discussing how authority is structured, we establish polity principle. No? Yung polity principle, number 1, Christ is supreme. Dapat alam natin yung prinsipyo na yan. No polity replaces Christ's headship. No? Walang organisasyon na papalitan natin si Kristo bilang head. Pag may pumalit, hindi na. Umalis ka na dyan sa simbahan na yan. Pag pinalitan na sila ng pastor. Amen. Sa letter B, authority is plural and accountable. Ibig sabihin, yung ating kapamahalaan at kapangyarihan, hindi lang ginagawa ng isang tao. It is the work of all the leaders of the church. No? Yung decision making, yung pagdidisiplina, yung mga dapat aksyonan, no? Hindi dapat magdesisyon ng isa lang. Plural ito. And may pananagutan. Kaya sabi sa Proverbs 11:14, in the multitude of counselors there is safety, biblical governance, sabi doon, avoid unchecked authority. No? Ibig sabihin, i-avoid natin yung unchecked authority. Dapat talaga lagi silang merong isang ministry, may nag-check dapat dyan. No? Meron dapat tumitingin, nangangalaga sa kanila, nangangamusta. Kumbaga, kamusta na yung kanilang ministeryo. Amen, mga kapatid. Hallelujah. So, letter C, polity principle number 3 is scripture governs structure, tradition, submit to scripture. No? Yes, yung scripture, ginogovern siya ng structure, at yung tradition na ginagawa natin sa simbahan, ano man itong gawin mo sa church, dapat nagpapasakto sa salita ng Diyos. Not the other way around. Hindi po pwedeng gagawin mo yung tradisyon kahit labag sa salita ng Diyos. Hindi pwede. Huwag mong gawin paglabag sa salita ng Diyos. No? That's polity principle. Prinsipyo yun, kapatid. Hallelujah. And malapit na tayo matapos. Last verse tayo. No? Common errors about authority source. No? Yung charismatic authority, ito yung personality replaces scripture. Ibig sabihin, ang nagli-lead nito, personalidad na. No? Pinapalitan ng scripture. Yung mga instruction niya, galing na lang sa kanya. No? What I'm saying is part of worshiping. Pero pag part ng mga katulad ng mga administration, hindi naman yun scriptural. Pero ang sinasabi dito, yung mga scriptural things, no? Yung Bible, babaguhin mo yung sistema na dapat merong yung sa prayer meeting, wag ka na lang mag-prayer meeting, babaguhin niyo yung sistema, papalitan niyo ng iba na activities na hindi naman sa gawain ng Panginoon, no? Ito yung replace scripture, pinapalitan natin, no? Yung dapat itong charismatic authority, nagiging common errors ito sa authority source pagka isa lang talaga ang nagdidesisyon, ayaw ng Diyos yan, mga kapatid. Pag spiritual, ako katulad ko as pastor, pag spiritual, lalo na pagka nagdidesisyon talaga ako. Pag spiritual things, lalo na may urgency. Pero pagdating sa pamamahala ng simbahan, of course, syempre, iba yung pamamahala sa simbahan. May kailangan bilhin, meron kailangan baguhin sa service, no? Hindi naman kailangan ako, no? Katulong ko sila lahat, no? Mas maganda po yung ganun. So, merong institutional authority, only office replaces calling. No, ibig sabihin, mga minamahal kong kapatid, minsan naglalagay tayo kung sino lang yung gustong ilagay. Kahit wala namang gift and talents doon. Basta lang ma-fulfill. No, may problema doon, no? Institutional authority, kung sino yung gusto nilang ilagay, ilalagay nila kahit wala namang gift. So, hindi tayo mag-grow pagka ganun. Amen po. Meron democratic absolutism.
Yung majority replaces Christ, no? Yung desisyon ng marami, nire-replace nila yung sinasabi ni Kristo. Pinapalitan nila yun, no? Nagiging iba. Siguro cultism, baka kulto na ito. Meron pastoral absolutism, no? Leaders replaces accountability. Ibig sabihin sa leaders, no? Wala na accountability. Ayaw na nila, no? Pinapalitan na nila accountability. Pastoral absolutism, kung ano na lang yung hindi mo pwedeng i-correct, no? Nire-replace nila yung leader, replaces accountability, no? Wala nang, hindi mo siya pwedeng correct, hindi siya pwedeng pagalitan, hindi siya pwedeng bigyan ng suggestion. Problema po yun, mga kapatid. Pag lahat po ito nakikita natin, nagkakaroon po tayo ng imbalance doon, no? Pag sinabi kasing pastoral absolutism, lahat kanya na. Lahat ng desisyon, no, kanya na, hindi pwede, may problema yun. Pag ito po ay nakita natin, mga kapatid, meron po yung tinatawag na nagkakaroon po ng imbalance, no? Pero sa ibang church nagagamit naman ito. At kung siguro ang pinakamagandang gawin lang dito talaga is napag-usapan. Pag napag-usapan naman, wala namang problema eh. Kung may pagpapasakop naman ginagawa na, wala naman. Kasi sa ibang churches naman, malalaking church, merong pag sinabi ng leader, sunod lahat eh. Sino boboto mo? Yun ang iboto mo, sunod lahat eh. No? Pero meron nga imbalance doon. No, ang imbalance doon, parang wala ka ng right, wala ka na ring right, wala ka na ring manalangin, humingi ng Diyos, ibigay ng Diyos sa iyo yung tamang tao para iboto. No? Yun lang po, mga kapatid. Nawa po ay meron tayong natutunan sa ating pag-aaral, no, ng ating module 2 authority, yung authority source natin. No, po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang gabi. Ulit, ito si Pastor Al ng Jesus Christ Love and Savior Ministry. God bless you all po, mga kapatid.